Sa pagsimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis chapter 1 verse 1. Pagbubunyag sa kahulugan ng Genesis chapter 1 verse 1. Ang isang talatang ito ay nagtataglay ng malalim na katotohanan na humuhubog sa ating pananaw sa buhay, layunin at pag-iral. May pagsimula ang universo. Taliwas sa mga teorya na nagsasabi ang universo ay palaging umiiral, pinatunayan ng talatang ito na ang langit at ang lupa, ang lahat ng ating nakikita ay may simula. Sinuportahan din ito ng agham na nagpapakita na ang universo ay nagsimula sa isang tiyak na punto sa panahon. Ang Diyos ang pinakamataas na manlilikha. Ang Genesis chapter 1 verse 1 ay hindi lamang nagsasabi kung ano ang nangyayari. Ito ay nagsisiwalat kung sino ang gumawa nito. Ang universo ay hindi nagkataon lamang, kundi nilikha sa pamamagitan ng walang katulad na karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri ito sa pahayag 4:11. Karapat-dapat ka, Jehovah na aming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban, umiiral sila at nilikha. Ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. Paano nilikha ng Diyos ang universo? Bagamat hindi ipinaliwanag ng detalyado ng Biblia, itinuturo nito ang pinagmulan ng paglikha, ang walang limitasyong lakas at kapangyarihan ng Diyos. Paalaala sa atin ng Isaiah chapter 40 verse 26. Itingin ninyo ang iyong mga mata at tingnan ang mga bagay na ito. Sino ang lumikha ng mga ito? Siya na nagpapalabas sa hukbo ng mga ito ng isa-isa. Dahil sa kanyang napakalaking lakas at kamanghamanghang kapangyarihan, wala ni isa mang nawawala. Ang salitang Hebro na isinalin bilang nilikha ay ginagamit lamang para sa mga gawa ng Diyos na pinatutunayan ang kanyang natatanging papel bilang manlilikha. Ang titulong ito ay tangi kay Jehovah lamang. Tulad ng sinabi ng Isaiah 42 verse 5, ito ang sinasabi ng tunay na Diyos, si Jehovah, ang may lalang ng mga langit, ang dakilang isa na nag-unat nito. Mga konteksto sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang Genesis chapter 1 verse 1 ay nagsisilbing panimula sa ulat ng paglikha na inilahad ng mga kabanata 1 at 2 ng Genesis. Ang mga kabanatang ito ay naglalahad ng maayos na pagkasunod-sunod. Hinubog ng Diyos ang lupa at hinhanda ito para sa buhay. Pinuno niya ito ng mga halaman, hayop at sa huli ang tao, ang rurok ng kanyang paglikha. Ang 6 na araw na binanggit ay hindi literal na 24 oras na araw, kundi mga simbolikong yugto ng panahon. Sa Genesis chapter 2 verse 4, tinutukoy ang lahat ng paglikha bilang naganap sa loob ng isang araw, na nagpapakitang ang salitang araw sa kasulatan ay maaring tumutukoy sa mas mahabang panahon. Pagwawasto sa mga karaniwang maling paniniwala. Maling paniniwala number 1. Ang universo daw ay ilang libong taon pa lamang. Katotohanan. Ang Genesis chapter 1 verse 1 ay hindi sumasalungat sa mga pagtaya ng agham na ang universo ay bilyon-bilyong taon na. Hindi tinutukoy ng Biblia kung kailan nagsimula ang paglikha, na nagbibigay ng espasyo para sa mga tuklas sa kalikasan. Maling paniniwala number 2. Ang plural na salitang Hebro na Elohim ay nagpapahiwatig ng Trinidad. Katotohanan. Ang salitang Elohim ay nagpapahayag ng kamahalan at kadakilahan, hindi ng pluralidad ng mga persona. Katulad ito ng royal we, na nagpahiwatig ng otoridad at kadakilaan. Maging ang mga scholar ng relihiyon ay sumasang-ayon ang singular na pagdiwa na ipinare sa Elohim ay tumutukoy sa isang Diyos na manlilikha. Bakit mahalaga ang talatang ito ngayon? Ang Genesis chapter 1 verse 1 ay hindi lamang isang pahayag ng kasaysayan. Ito ay isang deklarasyon ng pag-asa at layunin. Ikaw ay nilikha ng may layunin. Ang Diyos na lumikha ng napakalawak na universo ay lumikha rin sa iyo ng may pagmamahal at intensyon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Kung kaya niyang likhain ang langit at lupa, anong problema sa iyong buhay ang hindi niya kayang lutasin? Nais ng manglilikha na magkaroon ng kaugnayan sa iyo.
Hindi siya basta lumilikha at umalis. Siya ay nanatiling aktibo, nag-aalok ng gabay, naginhawaan at pag-asa. Isang makaantig na konklusyon. Sa pagbulay-bulay sa Genesis chapter 1 verse 1, tayo inaanyahang humanga sa kadakilahan ng Diyos at palalimin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang parehong manlilikha ng naglagay ng mga bituin ay kilala ang iyong pangalan, tulad ng sinasabi sa Awit chapter 8 verse 3 and 4. Kapag tinitingnan ko ang iyong langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin ng iyong inihanda, ano ang mga tao para alhahanin mo siya? At ang anak ng tao para pangalagaan mo siya? Hayaan mong ipalaala sa iyo ang Genesis chapter 1 verse 1 na gaano man kalawak ang universo, ikaw ay mahalaga sa manlilikha. May layunin siya para sa iyo at nag-aalok ng pag-asa na kasing tibay ng mga bituin ng kanyang inilagay sa kalangitan. Sapagkat nalalaman ko ang mga kaisipang iniisip ko para sa iyo, sabi ni Jehovah, mga kaisipan ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Jeremias 29 verse 11.